Ako, dagdagan ko lang ulit yung sinabi nating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been identified to be uh, an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration, no. I'm referring to the mainland Chinese. Ito yung mga pogo operators na pupunta rito, no. Isang malaking kasalanan para sa liderato ng Special Action Force na protektahan mo yung mga kalaban ng bayan. No, kagaya nga na nasabi mo, Joy, itong mga karamihan sa nag-ooperate ng Pogo ay involved sa mga kriminalidad, no, yung criminalities, no, kagaya ng kidnap for ransom, meron pang murder dyan, meron pang torture chamber silang ginagawa doon sa kanilang lugar. So, karamihan ng pumasok dito ay tourist at para ma-extend po yung kanilang visa, pagka ito'y nag-expire, meron mo silang kausap na taga-tiwaling kawani ng Bureau of Immigration at ini-extend yung kanilang visa into a student visa. Kaya ganun ho karami, no? Base sa datos na nakuha namin, 16,000 ang naka-enroll na Chinese sa universidad dito lang sa Luzon. Marami siyang hindi alam, 'di ba? Maraming hindi nasasagot and very hindi siya credible as a person in her statement. So, let's see kung anong mangyayari, ano pa ang mga mahahanap at makikita ng mga pieces of evidence. But like I said, 'di ba, simple lang, wala naman pong aamin na meron silang ginawang masama or isa silang asset or espiya at the end of the day. Just to add, sir, kasi nung nagkaroon ng Senate inquiry, maraming natanong, hindi niya nasagot. By the time na sumagot siya, puro kwento na lang yung sinabi. I think more than kwento, she should show evidence of such na, para paniwalaan siya. Yung katabi ko, isang magandang abogada, alam niya na dapat evidence, hindi kwento. Doon sa amin sa Tondo, may kasabihan, puro wento, walang wenta. Kailangan magpakita ka ng ebidensya para mapaniwalaan ka ng ating bansa. So, kung hindi po siya spy or asset, baka tourist. Ano? Baka po. So, I would like just to comment about that issue because kung dito nga po sa Kongreso ay meron pong procedure on granting Filipino citizenship, no? The naturalization process. Ipinapasa po yan ng Kongreso. So dito, mukhang dubious at questionable because of the late registration. So kung yung nakikita ho natin dito, baka circumvention ito ng ating pong saligang batas at ng mga administrative process. So a foreign individual can just conveniently registered her birth late and the local civil registrar will issue a birth certificate and that will be properly recorded in the PSA. And the basis of that documents, he can ask and apply for issuance of a Philippine passport. So for all intents and purposes, she or he is a Filipino citizen. So nakaka-alarma po ito, no? Na baka gawin itong mga modus or scheme ng ibang mga foreign individuals na gusto po na gumawa ng mga illegal activities dito sa ating bansa. Ako, dagdagan ko lang ulit yung sinabi nating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration.
Hahanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue ho sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat ho sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. So, again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, Comadrona, lahat po yan sa probinsya, lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. Good morning, sir. Para kay Kong Ace, sir, balik tayo doon sa structure sa China na tinatayo ng China. Kung nagkaroon tayo ng isang elected mayor sa Tarlac, na ngayon lang natin nalaman, hindi imposible ba na yung mga tinatayong structure sa China, shabu laboratory na? Meron na ba kayo natanggap na report ito? Hindi imposible yun, no? Hindi sa akin palagay, hindi naman siya imposible na kung ano yung plano nila doon. Tayuan nila ng ganong klaseng laboratorio rin doon. In fact, they have recognized and they identified that the area where these islands are situated are strategic, no? Both militarily and economically and siguro and commercially, no? Yung commercial doon, baka isa na yan no, sa naiisip nilang pwedeng gawin doon siguro, magtayo ng laboratorio. Thank you. Last question. From Joy Canto sa Filipino Star ngayon. Kay Congressman Barbers. Sir, may report po kayo ng moonlighting ng mga policemen sa mga POGO officials na nag-escort daw po. Yung mga POGO officials po and members, involved po sila sa kidnapping po, ransom, murder, sex trafficking, and other crimes. So meaning may possible knowledge sila and involvement. So ganun po kalala yung breach of discipline? Oo, nakakalungkot isipin na yung ating mga SAF, no, yung mga membro ng ating Special Action Force sa Philippine National Police ay ginagawang bodyguard nitong mga inchik na ito, no? I'm referring to the mainland Chinese, ito yung mga pogo operators na pupunta rito, no? Isang malaking kasalanan para sa liderato ng Special Action Force na protektahan mo yung mga kalaban ng bayan. No, kagaya nga na nasabi mo, Joy, itong mga karamihan sa nag-ooperate ng Pogo ay involved sa mga kriminalidad, no? Yung criminalities, no? Kagaya ng kidnap for ransom, meron pang murder dyan, meron pang torture chamber silang ginagawa doon sa kanilang lugar. So, I guess, napakalaking kasalanan para sa Philippine National Police na payagan yung ganyang klaseng moonlighting na ginagawa ng kanilang kawani sa hanay ng Philippine National Police. So dapat kasuhan yung mga yan. Sir, mayroon din pong report na a number of Chinese were able to enter Davao, acquired a birth certificate, Filipino birth certificate, and even put a business there. Is it alarming po kasi napakarami daw po nito? Ay, hindi lang sa Davao yun, sa buong Pilipinas. In fact, ngayon, yung kagaya nga ng ating panawagan nung kamakailan, na meron pong nakarehistrong mga estudyante raw sa isang universidad dito sa atin sa North, no, sa Cagayan. And the number is quite alarming considering na sa dami-dami ng pwede mong pag-enrollan, kung ikaw ay banyaga, o ikaw ay dayuhan at gusto mo mag-aral sa ibang bansa, hindi po ba dapat ang inyong i-enrollan yung mga university na malalaki dito sa ating bansa, no? Hindi doon sa napakalayong lugar sa Metro Manila
At ganun sila karami, no? That issue will be taken up in the Committee on Justice when we resume with the hearings on the influx of Chinese dito sa atin. Tama kayo, karamihan ng pumasok dito ay tourist at para ma-extend po yung kanilang visa, pagka ito'y nag-expire, meron mo silang kausap na taga-tiwaling kawani ng Bureau of Immigration at ini-extend yung kanilang visa into a student visa. Kaya ganun ho karami, no? Base sa datos na nakuha namin, 16,000 ang naka-enroll na Chinese sa universidad dito lang sa Luzon. 16,000 po yan, napakalaking number. At masteral courses po yung kinukuha at karamihan mo sa kanila ay hindi naman marunong mag-isalita ng Ingles. So talagang nakakapagtaka. Nakakakuha ho sila ng fake documents to prove that they are Filipino citizens gaya ng birth certificate. At ang malungkot, nakakakuha ho sila ng Filipino passport, nakakakuha sila ng driver's license, nakakakuha ho din sila ng gun license. So, yun ang malungkot. Kapag ito'y nakahawak ng mga armas, magtaka na tayo.